na po ang lahat. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing matapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Si Noe at ang kanyang mga anak ay pinagpala ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at kalatan ninyo ang buong daigdig. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, ang lahat ng gumagapang sa lupa at ang mga isda. Ang lahat ng ito ay inilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Ibinibigay ko sa inyo ang mga hayop at mga halamang luntian upang maging pagkain ninyo. Isang bagay lamang ang hindi ninyo makakain, ang karning hindi inalisan ng dugo na siyang sagisag ng buhay. Papatayin ang sinumang papatay sa inyo, maging ito'y hayop. Sisingilin ko ang sinumang taong papatay ng kanyang kapwa. Sinumang pumatay ng kanyang kapwa ay buhay ang bayad sa kanyang ginawa, sapagkat ang tao'y nilikha ayon sa larawan ng Diyos na dakila. Magkaroon nga kayo ng maraming anak upang kalatan nila ang buong daigdig. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak, gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, mga ibon, maaamot, maiilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanmay,
Hindi ko na lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha nagugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ang lahat ng bansa sa poon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ito'y matititig upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, o poon, ay papupurihan. Mula sa itaas, luklukan mong banal, ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan, iyong dinirinig ang pagtataghayan ng mga bilanggong, ang hatol ay bitay, upang palayain sa hirap na taglay. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. At ang mga anak ng iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob. Magiging matatag ang kanilang angkan, sa pag-iingat mo sila ay tatagal. Ano pat ang iyong ngalay mahahayag, sa Siyon o poon, ika'y ibabansag, pag ang mga bansa ay nagsasama-sama sa banal na lungsod upang magsisamba. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Espiritong bumubuhay, ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ni Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo, ang sabi naman ng iba si Elias kayo, at may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" tanong niya. "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad
na ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag ni sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwakaan si Pedro. Lumayo ka, Satanas, ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian po natin yung ating mga katabi, pakisabi, good morning. Yan po, palakpakan po natin si Jesus Nazareno. Ngayong araw din po, nais ko lamang pong ipakilala yung mga bisita po nating kasama. Si Father Philip po at si Father Dale ng Diocese of San Pablo, mga pastol po ng parokya ni Santa Teresita. Ayan po, andito rin po sila, nagpipilgrimage po sila sa araw na ito. Palakpakan po natin sila. Ngayon pong araw sa Ebanghelyo, may napakahalagang tanong po yung ating Panginoon at mahalagang imbitasyon. Yung imbitasyon po ng Panginoon, nawa katulad ni Pedro, ay makilala natin ng totoo yung ating Panginoong Jesus Nazareno. Hindi lamang makilala siya ayon sa kwento ng iba, ayon sa sinasabi ng iba. Ang napakahalagang imbitasyon, makilala si Jesus kung sino ba talaga siya, ayon sa ating karanasan at pakikipagtagpo sa ating Panginoon. Dahil yung ating karanasan, yung ating personal na pakikipagtagpo sa Panginoon, ito yung magpapalakas at magpapabago ng ating mga buhay upang tayo ay maging tapat sa ating misyon dito sa mundong ito. Ano po bang kasing panganib kapag hindi natin mismo binibigyang panahon na makatagpo yung Panginoon para makilala siya? Di ba po sa ating mga buhay, isa naman talaga sa paraan para makilala natin yung ibang mga tao, ay tatanong tayo ng ibang mga kakilala o ibang mga tao. Di ba po? Sino ba yan? Kilala mo ba yan? Ah, yan. Ano yan? Parang magulang niya iyan. Sismosa, mga ganyan, di ba? Ang danger, ang panganib, kapag sa ibang tao tayo nakakapakinig, kung sino ba itong taong ito, pwedeng may dagdag, may kulang, at hindi natin masasabing kilala na natin mismo yung taong iyon. Kailan lamang natin nasasabing kilala natin siya mismo? Kapag tayo ay tunay na nakapaglaan ng panahon para sa Kanya. At ito po yung dahilan din kung bakit ganoon yung nasagot ni Pedro sa ating ebanghelyo. Yung ibang tao, may kulang at may pagkakamali yung kanilang pagtingin. Pero si Pedro, kilala niya yung ating Panginoon dahil si Pedro naglaan ng panahon sa ating Panginoon. Nabuhay kasama yung Panginoon, nakinig at nakita niya yung mga ginagawa ng ating Panginoon. Kaya nakilala niya yung ating Panginoong Jesus Nazareno. At nawa, mga minamahal kong mga kapatid, yung unang imbitasyon na pagbibigay ng panahon sa Panginoon upang makilala siya ay magawa natin. Dahil ito talaga yung tutulong sa atin para sa ating mga buhay. Katulad ni Pedro, later on, tunay na maging matibay at malakas, matapat sa kanyang misyon. Alam natin sa buhay ni San Pedro, maraming mga pagkakataon pa siya na bumagsak, maraming mga pagkakataon siya ay nanghina dahil sa maraming pagsubok. Pero gayon pa man, yung ating Panginoon po, hindi sumuko kay Pedro. Patuloy siyang sinamahan at patuloy na ginabayan. Kaya si Pedro naging malaking pundasyon at mahalagang pundasyon ng ating simbahan. Ito rin po yung paalala sa atin. Nawa katulad ni Pedro, kahit na makita natin na marami tayong mga kahinaan, wag nawa tayong lumayo sa Panginoon. Patuloy natin na hayaan yung Panginoon. Samahan tayo, baguhin tayo, palaguin yung ating pananampalataya sa ating Diyos. Bakit ko po gustong magbigay ng
ng pagpapahalaga sa pagkilala sa Diyos. Dahil dito po magsisimula yung magandang pagbabago ng ating mga buhay. Dahil sa pagkilala, sabi po ni Cardinal Rosales sa amin minsan, kapag nakilala mo si Jesus, imposibleng hindi mo siya mahalin. Kapag nakilala mo si Jesus, imposibleng hindi mo siya mahalin. At yung pagmamahal na iyong maibibigay sa Panginoon, ito yung magtutulak sa iyo para maging matapat at ayusin yung buhay mo. Saan ko po nakita yung katotohanan iyon? Meron pong pagkakataon na nung seminarista po ako, napunta po kami sa bilangguan. Hindi po dahil may ginawa kaming kasalanan. Napunta po kami sa bilangguan kasi part po iyon ng aming paglilingkod nung seminarista po kami. Tapos, nagtataka po ako kasi sa isang pagbabahaginan po namin kasama yung mga preso, sabi po nung isa, alam niyo mga brothers, nagpapasalamat ako dahil nakulong ako. Nung narinig ko po yan, nagtaka ako. Sino bang magpapasalamat ng nakulong? Tapos tinuloy niya po yung kwento niya. Ang sabi po niya, kaya siya nagpapasalamat kasi kung hindi daw siya nakulong, magpapatuloy lang siya sa ginagawa niyang pagkakamali. Hindi mapipigilan at hindi mababago. Nung nakulong po siya, inis na inis siya, galit na galit siya, gustong-gusto niyang makalaya. Pero nung nandun na siya sa kulungan, wala na siyang iba daw magawa. May mga pumupunta para mag-Bible sharing, may mga pumupunta para magmisa. Dahil kakaunti lang yung pwedeng magawa, sinasamahan niya na po iyon. At habang sumasama po siya sa mga Bible sharing pagmimisa, unti-unti po siyang nabago ng Panginoon. At alam niyo po, doon sa bilangguan, siya na rin ay naglilingkod bilang isang choir member. Tapos, kaya siya umabot sa realization na siya'y nagpapasalamat na dahil bagamat siya'y nakulong, pinalaya siya ng Panginoon. Pinalaya siya sa umaalipin sa kanyang kasalanan. At yun po yung mahalagang kalayaan na ibinibigay unang-una ng pagkilala natin sa ating Panginoon. Pagpapalaya sa tunay na kulungan ng ating mga buhay, ang kasalanan. Maaring nasa labas tayo ng kulungan, pero yung ating mga kalooban, yung ating mga katauhan, maaring nakakulong sa kasalanan. At yun po yung mas nakakatakot na pagkakulong na mahirap kung minsan na makalaya mula doon. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ito po naway bigyan tayo ng inspirasyon ngayon upang patuloy na kilalanin si Jesus Nazareno, upang tayo rin ay patuloy na palayain ni Jesus Nazareno sa ating mga buhay. At alam niyo po, yung preso pong iyon, matapos po ang ilang buwan, nakalaya naman po siya. At alam niyo po yung nakakatuwang request niya po sa amin. Ang request niya po sa amin, pwede niyo po ba akong tulungan na makapaglingkod din sa simbahan namin? Ang request niya po, tulungan namin siyang makapaglingkod bilang isang choir member doon sa kanilang parokya, sa kanilang lugar. Nakakatuwa po na yung pagkilala niya sa Panginoong Jesus Nazareno, pinalaya siya sa kasalanan at itinulak siya sa paglilingkod sa simbahan ni Jesus Nazareno. Ito po yung patuloy na mahalaga nating patuloy na gawin sa ating mga buhay. Kapag nawa tayo humaharap sa ating Panginoon, lalo na sa bandal na misa, o kaya naman sa mga personal nating panahon sa pananalangin, nawa buksan natin tunay ang ating mga puso upang makilala natin si Jesus. At sa ating pagkilala kay Jesus, nawa maging bukas yung ating mga isipan na sundin kung ano yung pagpapaliwanag, pagpapalago ng pananampalataya na ginagawa sa atin na ang ating Panginoong Jesus Nazareno. At kapag naging maliwanag na yung nais ni Jesus Nazareno sa ating mga buhay, nawa rin ay magkaroon tayo ng lakas ng loob na pagsumikapan na sundin ang mga iyon sa ating mga buhay. Mga minamahal kong mga kapatid, ngayong araw po, ang napakahalagang imbitasyon, buksan ng sarili
upang makilala si Jesus Nazareno. Dahil sa pagkilala sa Kanya, may pagpapalayang magaganap sa ating mga buhay. At sa pagkilala kay Jesus Nazareno, tayo ay magagabayan patungo sa ating tunay na misyon, pagbibigay ng sarili para sa bayan ng Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pagtitipon upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan, bumaling tayo ng may pananalig sa Diyos Ama at hilingin ang Kanyang awa. Sa bawat panalangin ng ating sasabihin, Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Ang Santo Papa, naway mapanatili ang simbahan sa pananampalataya ni San Pedro. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Ang lahat ng mga Kristiyano naway makasunod sa yapak ni Kristo sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanilang krus araw-araw bilang pakikisa sa pagdurusa ng ating Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Ang mga nabibigatan at nahihirapan sa pagpapasa ng kanilang krus, naway makatagpo kay Kristo ng lakas at kaginhawahan. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Ang mga may sakit, naway makita ang tahib lamang ng krus ni Kristo sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Ang mga nauna na sa atin sa kabilang buhay, naway makita nila ang mananakop na nagpakasakit para sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din, ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito. Isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, ipahayag ka nawa ng aming buhay. Makalangit na Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan at tulungan mo kaming yakapin araw-araw ang pagsubok ng aming krus. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at anak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo.
sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwas tong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw iyong ipinahintulot, na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ipubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Balik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin niyo rin po ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga yumao. Kawaan niyo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan niyo po at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo,
Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Handa kong inalay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw, akong pastol mong sa'yo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako, na nagmamahal sa iyong lubos. Handa kong ialay ang aking buhay,
alang-alang sa aking mga tumpa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Kahit na mawalay sa aking piling, ikaw ay aking hahanapin. At kapag ika'y natagpuan, pauwi sa balikat ko'y ipapasan. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tumpa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Announcement. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ng mga ito hanggang February 28. At ipinakikiusap na bago dalhin ay alisin na ang ribbon, wires at mga estampita nito. Ito po ay susunugin sa darating na March 4, 2025 Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa March 5, 2025. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsala mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kalubong ito sa aming ikabubuhay, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, patuloy po nating tugunan ang imbitasyon sa atin na tunay na kilalanin si Jesus sa pamamagitan ng paglalaan ng panahon para sa Kanya, sa panalangin at sa mga sakramento. Itong pagkilala nawang ito, itulak tayo para tunay na baguhin din yung ating mga sarili. Itong pagkilala ay gagabayan din tayo, tiyak upang mahalin natin siya lalo at mahalin ang ating mga kapwa na minamahal din ni Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawan namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ni Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus,
Nazareno, sinasamba namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.